Nagpakita ang isang halimaw sa city at nagsimulang magdulot ng pinsala habang nilalabanan ang mga si Lightning Max at Smileman. Isang reporter ang nagkwento ng nangyari, ngunit biglang nakot ang ulat at nagpasya ang isang kalbo na nagngangalang si Saitama na umalis. Habang ang halimaw ay papatayin na ang isang babae, biglang dumating si Saitama at iniligtas ito. Nagpakilala ang halimaw bilang si Vaccine Man at inakusahan ang sangkatauhan dahil sa polusyon ng mundo. Binago ni Vaccine Man ang kanyang sarili patungo sa isang malaking kababalaghang nilalang at sinira ito ni Saitama sa isang solong suntok. Pagkatapos patayin ng solong suntok ang halimaw, sumigaw si Saitama sa frustration. Pagkatapos, nag-flashback ang eksena sa 3 taon bago siya naging isang bayani. Ipinakita ang ditrabahong si Saitama na may karanasan kay Crablante, isang taong nagkaroon ng katangian ng alimango matapos kumain ng maraming alimasag. Pinaalis siya ng halimaw, ipinaliwanag na siya ay naghahanap ng isang batang may malaking baba. Kaagad na nakilala ni Saitama ang batang iyon, na lumalabas na nagdrawing ng mga utong sa katawan ni Crablante gamit ang permanenteng marker, habang ito ay natutulog. Nang hanapin sila ni Crablante, nagpasya si Saitama na protektahan ang bata. Pinatay ang halimaw sa pamamagitan ng pagbunot ng mata nito gamit ang kanyang sinturon. Habang iniisip ni Saitama ang mga pangyayari habang namimili, biglang sumugod sa lungsod ang isang napakalaking lalaki. Resulta ito ng isang experimental na steroid na tinatawag na biceps brachii king na inimbento ng kanyang baliw na siyang nakatatandang kapatid. Nagsimula silang dalawa sa pagsakop sa mundo, ngunit namataan ng nakatatandang kapatid na si Saitama ay sumakay sa balikat ng kanyang kapatid. Iniutos niya sa napakalaking lalaki na patayin ang lalaki sa kanyang balikat, na nagdulot ng aksidenteng kamatayan niya. Galit na sinugod ng mas bata ang si Saitama, tila na matatalo siya, at nagrereklamo na kahit siya ay pinakamalakas na tao ngayon, pakiramdam niya ay walang kabuluhan. Ngunit lumabas si Saitama na walang pinsala. Sinabi niya na nakakasawa ang ganap na kapangyarihan at pinatay ang napakalaking lalaki sa isang solong suntok, na naging sanhi ng pagkasira ng The City. Pagkatapos patayin ang napakalaking lalaki, umuwi siya sa gabi at biglang napansin ng isang misteryosong nilalang na nagpakilala bilang Super Custom Wow 649 ZMK. Habang pinagmamayabang ni Super Custom Wow 649 ZMK, kaya ang kanyang pagmamahal sa paggawa ng pasadyang sasakyan, kaya't nagayakan niya ang kanyang sarili, at naging isang halimaw na mahilig sa pasadyang sasakyan. Tumingin lamang si Saitama sa kanya, at pinunan ng halimaw ang kanyang kalbong ulo, na nagtulak kay Saitama na suntukin ito ng isang solong suntok, na pumatay sa halimaw. Kinabukasan, nagising siya sa gitna ng isang imbasyon ng subterranean people, na sumakop na ng 70% ng sangkatauhan. Namangha sa kanilang lakas, inakalang karapat-dapat ng mga kalaban, at nakipaglaban sa isang makapangyarihang labanan. Sa sandaling siya ay nakatalo ng marami sa kanila at handang makipaglaban sa Subterranean King, biglang nagising siya at natuklasan na ito lamang ay isang panaginip. Nalaman niya na totoo ang imbasyon ng mga Subterranean sa labas, ngunit nadismaya siya nang madaling sumuko ang mga ito pagkatapos niyang madali na matalo ang kanilang hari, at nagpakita ng isang puting bandila na nagsasabing, "Pasensya na." Sa labas ng city, si Genos na unang ipinakita na nakatayo sa isang damuhan ng mga patay na baka, lumakad patungo sa lungsod.